Nagsimula ang chapter na ito kung saan, makikita ang ruined city na tahimik, at wala ng kaguluhan. Ito ay dahil sa nabawi na ng ating mga bida ang pangulo ng kanilang bansa. Samantala, sinamantala nilang ang pagkakataon upang bigyan ng babala si Agoy tungkol sa kanyang mapalad na pagkaligtas sa pagkakataong ito, isang babala na nagdulot ng pagkadismaya ni Agoy sa kanyang kabiguan na madaig ang kanilang kalaban. Si Zayu na umiiwas sa atensyon mula sa sangkatauhan, ay bumalik sa kanyang normal na anyo at bumalik na din sa airport. Sa paglipas ng mga araw sa bansa, sinimulan ng Pangulo ang huling bahagi ng kanyang pagbisita sa bansang B. Nakikipag-usap siya sa mga sibilyan at nakakuha siya ng mga papuri bago bumalik sa kanyang sariling bayan. Gayunpaman, ang security team ay walang pahinga. Ang napakalaking insidente ay nagdulot sa kanila ng mataas na alerto, para sa pagtiyak sa kaligtasan ng Pangulo sa lahat ng oras. Binabantayan siya ng walang patid na pagbabantay. Si Zayu at Lang ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo, na nagkukunwaring mga aso upang makihalubilo sa paligid. Gayunpaman ang kanilang mga pagsisikap na manatiling hindi kapansin-pansin, ay napansin pa din ng isang bata na napagkamalan silang mga cute na aso na nagdulot sa kanila sa pagka-awkward. Sa ibang lugar, makikita sila Snow at Ray na balisa dahil sa mapait na kabiguan, nang mapagtanto nilang nauwi sa pagkatalo ang kanilang misyon, na makakuha ng impormasyon tungkol sa sinaunang mga tao. Makalipas ang isang buwan, sinanay ni Langki at Violet ang kanilang mga sarili sa paghahasa ng kanilang mga kakayahan, upang makontrol ang gens ng zombie sa kanilang mga katawan. Nag-alok ng gabay si Violet na pinayuhan si Langki na ituon ang kanyang lakas sa kanyang mga palad. Ngunit si Langki ay hindi pinansin ang mga sinabi ni Violet, dahil ito sa nainip siya dulot ng kanyang pangalawang anyo, na humantong sa kanya upang biglaang umatake kay Violet ng walang babala. Nababahala si Don dahil ang dalawang halimaw ay nakikipaglaban sa matinding labanan, at tumitindi palalo ang kanilang pagsalakay sa isa't isa, sa bawat lumilipas na sandali. Umaalangaw-ngaw ang ingay sa loob ng silid sa kanilang mga sagupaan, habang ang emosyon ni Langki ay lumalagpas na sa kontrol. Sinabihan ni Don si Langki na kontrolin niya ang kanyang emosyon upang hindi ito magdulot ng problema. Nakakita ng pagkakataon si Don at inutusan niya ang kanilang tao na itala ang data ng labanan, simula umpisa hanggang sa matapos ang kanilang pagbabagong anyo. Binibigyan sila ng kapangyarihan ng gens ni zombie upang mapahusay ang kanilang pakikipaglaban, na umabot sa mataas na antas na pambihirang kasanayan. Sa kabila ng mabangis na pagkilos ni Langki, ay nagawa pa din siyang masipa sa mukha ni Violet. Sa sandaling mahuhulog na si Langki sa lupa, ay naghanda kaagad si Violet para sa isa pang pag-atake, ngunit kaagad itong napansin ni Langki at gumawa siya ng paraan upang ito ay maiwasan, at nang makita niya si Violet na hindi nakabantay ay sinamantala niya ang pagkakataong magpakawala ng isang napakalakas na sipa sa mukha nito, at kaagad din siyang dumistansya kay Violet, at habang si Violet ay kaagad din naman sumugod sa kanya. Sa kabila ng pagpapatigil sa kanila ni Don, sina Langki at Violet ay natupok na ng kanilang walang humpay na determinasyon na tumatangging magpaubaya, hanggang sa iisa sa kanila ang magwagi. Ang kanilang labanan ay sumiklab sa bawat palitan ng suntok, na mas matindi pa kaysa sa huli. Sa hindi kapani-paniwalang puwersa, nagsagupaan sila na nagdulot ng shockwaves na nagpa-atros sa kanilang dalawa na nagpapunta sa kani-kanilang mga armas, at si Don ay makikitang natatakot na sa mga nangyayari. Habang si Langki ay nasa agresibong pagkilos ay kaagad na tumalon palapit kay Violet na nakatayong naghihintay sa kanya. Ang pagpapatawag sa kani-kanilang armas ay ginamit ni Langki at Violet para sa kanilang huling paghaharap, at ang epekto ng kanilang pag-atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinatatayuan, na nagparamdam ng pagyanig sa lungsod. Nang masaksihan ang nangyayari sa kanilang harapan, ay mabilis na kumilos si Don na nag-utos na magpakawala ng mga gamot na pampakalma sa hindi mapigilan na paglalaban. Habang makikita sina Violet at Langki na nakatayo pa din, at ang kani-kanilang mga espada ay makikitang mga putol na, ngunit sila ay hindi pa rin tumitigil kaya kaagad nilang sinugod ang isa't isa, at ang kanilang banggaan ay ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin na umalangaw-ngaw sa buong lugar. At di kalaunan ang mga gamot na pampakalma ay sa wakas ay nagkaroon na ng bisa na ibinalik ang mga ito sa kanilang original na anyo. Himala ang kanilang mga kokomelon na muntik ng magbanggaan sa sandaling iyon, buti na lang naiwasan nila ang isang sakuna. Gayunpaman,
nagsimulang umubo ng dugo si Violet dahil ito sa pinsalang dinanas ng kanyang katawan, dulot ng kanilang matinding labanan. Habang si Dawn na pinag-aralan ang kanilang laban, sinabi niya sa kanila na ang kanilang mga lakas ay tumaas ng napakalaki, pagkatapos nilang magbagong anyo na may kakayahang gumamit ng higit sa 20 beses ng kanilang normal na lakas, na higit pa sa kakayahan ni Dawn. Naunawaan ni Lanky at Violet ang tunay na halaga ng paggamit ng gayong napakalaking kapangyarihan, na nagpabago ng kanilang mga katawan ng higit sa kanilang mga limitasyon ng tao. Ang pag-aaral ni Dawn ay mayroon nagpamangha sa kanya nang malaman niya na ang kanilang puso ay may kakayahang mabuo muli, pagkatapos nila itong tusukin ng kanilang mga espada kahit na nakabalik na sila sa kanilang normal na anyo. Naging malinaw sa kanila na hindi na lamang tao ang kanilang katawan, ito ay dahil nakahalo na ang genes ng ating bida sa kanilang mga dugo, habang pinagkalooban sila nito ng mga kakayahan na higit sa karaniwan. Si Lanky ay makikitang hindi makapaniwala, habang napansin din ni Dawn ang kamanghamanghang bilis ng kanilang paggaling, na higit pa sa kanyang mga inaasahan. Ang pagkalito ni Violet ay nagpaisip sa kanya ng malalim, habang nakikipagbuno sila sa paghahayag ng kanilang binagong estado. Dahil, ang katawan nila ay malayo na sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi mga walang isip na nilalang tulad ng mga tipikal na zombie. Si Dawn, sa kabila ng kanyang mga naunang insight ay tila naguguluhan sa kanilang kakaibang kondisyon, na nag-iiwan sa kanila ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Sa ngayon ay tinuon na lang ni Lanky at Violet sa praktikal na gawain na gumawa ng kagamitan para makatulong sa kanila sa pagkontrol ng kanilang mas matinding emosyon. Samantala, pagkatapos ng magulong mga kaganapan sa kanilang pagbisita sa kabilang bansa, ay makikitang masaya ang ating bida sa pagkain ng kanyang paboritong sunny side up na itlog ng mapayapa. Gayunpaman, ang kanyang katahimikan ay panandalian lamang, dahil sa isang biglaang pag-doorbell sa kanyang pintuan, ito pala ay si Violet at kaagad din niyang sinabi na pinapatawag siya ng pangulo ng kanilang bansa. At sa kabilang banda, lingid sa kanilang kaalaman habang abala pa sila sa kanilang mga bagong hamon, ay inuumpisahan na ni Professor Jamie ang kanyang mga masasamang plano sa paggawa ng kanilang mga eksperimento. Habang nakatingin si Professor Faye sa sinaunang tao na may hinahalo, hindi niya napigilan lumapit dito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, ipinakita niya sa kanya ang resulta ng kanilang mga eksperimento, habang tinawag niya itong liquid metal nanotechnology, ito ay parang maliliit na buhangin na lumulutang sa hangin. Si Faye na nakasaksi sa eksperimento, ay manghang-mangha sa mga nangyari. Ang sinaunang tao ay nagpaliwanag tungkol dito, sinabi niya na ang likidong metal na ito ay may kakayahang lumampas sa mga hangganan ng makina, at sinabi din niya na maaari ding itong dumaloy na may kalayaan, at baguhin ang hugis nito na kung sino man ang may hawak nito. Si Faye na nagulat, naisip niya na ang mundo nila ay may kamanghang-manghang nakaraan. Ang sinaunang tao ay nagpaliwanag pa na ang likidong metal na ito ay nagtataglay din ng kahangahangang kakayahang bumuo ng mga kaalyado, na maaaring gumawa ng mga alagad ng walang hanggan. Ang nakamamanghang paghahayag na ito ay nagpag-ulat pa kay Faye na nagpaunawa sa kanya sa agwat ng teknolohiya ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang kaibahan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyang teknolohiya ay lubos, at halos hindi mapigilan ni Faye ang kanyang pagkamangha. Sinabi ng sinaunang tao na parang isang malawak na bangin ang naghihiwalay sa kanilang panahon mula sa kasalukuyan. Noong sinaunang panahon, ang teknolohiya ay isang puwersa ng hindi maisip na kapangyarihan, na may kakayahang gumamit ng malawakang pagkawasak sa ilang sandali. Gayunpaman, sa gitna ng magandang teknolohiya ng kanilang imperyo, ang mga sinaunang tao ay parang mga batang layaw na umaasa sa kanilang mga AI machine. Ngunit sa kabila ng kanilang advance na teknolohiya, hindi pa rin nila magawang manalo laban sa ating bida. Habang si Faye ay nagtanong kung bakit napakalakas ni zombie, at paano nalikha ang ganoong nilalang noong una. Naramdaman ng sinaunang tao ang pagdududa ni Faye, at binigyan niya ng linaw ang pinagmulan ng kanilang napakalakas na kalaban. Taliwas sa mga pinaniniwalaan ni Faye, ipinahayag niya na hindi sila ang mga arkitekto na lumikha kay zombie. Si zombie ay isang relic ng isang nakalipas na panahon, isang nilalang na nag-evolve mismo mula sa pinakaunang ugat ng sangkatauhan. Ang paliwanag ng sinaunang tao ay nagbukas tulad ng isang kwento, mula sa isang napakatagal na panahon. Binanggit niya ang isang panahon kung saan ang mga tao at mga nilalang na tulad ng zombie ay magkakasamang umiiral sa lupa,
at ang kanilang mga kasaysayan ay magkakaugnay na simula pa lang ng una. Sa katunayan, ang zombie ay hindi lamang ordinaryong undead na halimaw, dahil bago pa man magsimula ang modernong sibilisasyon ng mga tao, siya na ang kauna-unahang nilalang na nakapaglakbay sa mundo. Si Faye ay hindi pa rin makapaniwala sa mga sinabi ng sinaunang tao. Habang siya ay nagpatuloy pa din sa kanyang kwento, sa isang lugar sa bukid, may isang taong mapayapang nagtatrabaho, nang biglang dapuan ito ng virus, at sa oras na iyon, tulad din nila, gumagamit din sila ng mga ordinaryong mga armas upang panglaban sa mga zombie. Habang ang mga sinaunang tao ay nagsimulang maghanap ng isang magandang solusyon, dahil nalaman nila ang mga limitasyon ng kanilang anyo ng tao, kaya umasa sila sa teknolohiya bilang kanilang tagapagligtas, at nagsimula ang isang paglalakbay ng pagtuklas, at ibinuhos nila ang kanilang sama-samang pagsisikap sa pagmaster ng mga misteryo ng agham at engineering. Sa pamamagitan ng walang sawang pagtsatsaga, nakamit ng sinaunang sibilisasyong ang isang napakalaking tagumpay. Nahukay nila ang isang katotohanang napakalalim na nayanig ang pinakapundasyon ng kanilang pangunawa, na ang virus na lumilitaw sa kanila ay hindi isang dayuhang mananalakay, ito ay isang natutulog lamang na virus na nakapaloob mismo sa kanilang mga genes, na naghihintay sa tamang kondisyon ng katawan, upang magising at ilabas ang mapangwasak na kapangyarihan. At habang sinasaliksik nila ang pinagmulan ng sibilisasyon ng tao, ay may nakita silang may mas nakakatakot. Nalaman nila na nandoon na si zombie, simula pa ng una bago pa lamang mabuo ang unang sibilisasyon ng mga tao. Siya ay isang kakaibang nilalang na nagbago mula sa pinakamaagang pangkat ng mga tao. At habang pinag-aaralan namin ang aming mga gens, nalaman din namin na higit sa 6 na sibilisasyon ang umiral na, at bago pa sa amin. At ang lahat na 6 na sibilisasyon na itinatag noon ng mga naunang tao, ay bumagsak at nawasak ito lahat. Ito ay dahil sa bawat isa, ay nilipol ni zombie. Gayunpaman, nang si Professor Jamie ay napagod na sa mga kwento ng sinaunang tao. Ibinalik niya ang kanilang atensyon sa kasalukuyan, kung saan inilahad niya ang kanyang pinakabagong nalikha, na matatagpuan sa loob ng kanilang laboratorio. Ipinakita ang enhancement machine na may isang nilalang na nilikha nila mula mismo sa genes ng ating bida. Sa kabila ng mga ginawa ni Professor Jamie sa nilalang na ito, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga plano. Ang katawan na walang malay, ay naghihintay sa pagbabago nito sa isang mekanikal na bersyon na pinakamalakas na zombie sa buong mundo. Sa tulong ng teknolohiya ng sinaunang tao, nilagyan nila ito ng pinakamalakas na likidong metal sa kanyang katawan, na magbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa mga ninuno niya. Ngunit si Faye ay nabahala at tinanong kung gagawa ba sila ng isang halimaw tulad ni zombie, at idinagdag niya na sinisikap ni zombie makisama sa mga tao, at kung tayo ay lilikha ng isang nilalang na may parehong mga mithiin sa kanya, hindi ba ito ay magiging ating kalaban? Gayunpaman, si Professor Jamie ay nanatiling matatag sa kanyang pasya, na nangakong gagawa sila ng ibang mindset para sa kanilang likha na malayo kay zombie. Sinabi din niya na magiging mas maingat sila ngayon dahil kaunti lang ang nalalaman nila sa ating bida. At habang ang sinaunang tao ay nag-alok ng kanyang payo, iminungkahi niyang upang magamit ng kanilang likha ang tunay na kapangyarihan nito, bakit hindi nila mismo ipagkaloob dito ang mentalidad ni zombie, tulad ng umiiral sa kanilang sinaunang panahon. Bagamat pinangako sa kanila ng sinaunang tao na walang magiging problema, hindi napigilan ni Faye ang matakot na ang kanilang mga aksyon ay magkaroon ng hindi sinasadyang sakuna na maaaring maganap. Ang kanilang planong ipagsanib puwersa ang mekanikal na likha at ang orihinal na mentalidad ni zombie, ay nagbigay sa kanya ng pangamba, na nagdulot ng walang katiyakan sa kanilang mga pagsusumikap. Habang sila ay nakatayo sa bangin ng isang napakalaking desisyon na nasa pagitan ng pag-unlad at ng pagkawasak, sina Professor Jamie at Faye ay nakipagbuno sa bigat ng kanilang mga pagpipilian, sapagkat sa kanilang pagsisikap na masakop ang undead na banta. Nakipagsapalaran sila sa pagpapakawalan ng mga puwersa na lampas sa kanilang kontrol. Habang nangangamba si Faye sa paglabas ng kanilang nilikha sa mundo, nanatiling determinado si Professor Jamie sa kanilang natatanging pagtutok sa gawain. Ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon ay nagpabigat ng gusto sa isipan ni Faye, ngunit ang hindi natitinag na determinasyon ni Jamie ay nagudyok sa kanila na sumulong, na walang anumang mga panganib na naghihintay. Samantala, sa bansa ng Departure Bay,
nakatayong nagbabantay sina Zombie at Violet, binabantayan nila ang anumang senyales ng kaguluhan. Sa gitna ng pagmamadali sa pag-alis, sumikat ang kuryosidad ni Zombie at tinanong niya si Violet tungkol sa hindi inaasahang lokasyon nila. Hindi nagtagal ay nasagot ang kanyang katanungan sa pagdating ng Pangulo ng Bansa, na ang presensya ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkilala sa undead na puso ni Zombie. Sa mainit na mga salita ng pasasalamat, tinanggap ng Pangulo ang Zombie, na nagpapahayag ng kanyang matinding pagpapahalaga sa magiting na pagsisikap ng undead na bayani sa pangangalaga sa bansa. Sa isang kilos ng mabuting kalooban, binigyan niya ng regalo ang Zombie ng isang armadong hukbong pangdagat na binubuo ng 4 na kakilakilabot na sasakyang panghimpapawid, at 60 barkong pandigma. Isang patunay ng tiwala at pasasalamat ng bansa sa kanya, at sa oras ding yun, sinabi ng Pangulo na ang kalahati ng sibilisasyon ng bansang A, ay nasa kanya ng pangangalaga. Si Violet, na nakasaksi sa lahat ng mga sinabi ng Pangulo, ay hindi makapaniwala na nagtiwala ang Pangulo sa ating bida, na di alintana ang mga darating na panganib. Ang Zombie na nagulat sa mga pangyayari, ay napawaw sa mga itinalaga sa kanya ng Pangulo, at habang si Violet na nakita ang kanyang reaksyon, ay nainis dahil siya lang ang nakatanggap ng mga ganitong gantimpala. Gayunpaman, tinawag ng Pangulo ang atensyon ng mga Navy, upang batiin ang kanilang pinakabagong commander officer. At ang lahat ng mga Navy sa barko ay kaagad na bumati sa ating bida, at may masaya pang pagsalubong na mga musika. At habang masaya sila sa pagdiriwang sa Departure Bay, ang puso ng ating bida ay nag-uumapo sa kasiyahan sa pagbuhos ng suporta mula sa kanyang mga kababayan. Bagamat ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, siya ngayon ay nakasakay sa hukbong pangdagat ng bansa, handang mamuno ng may tapang at pananalig. Sa bigat ng kanyang bagong titulo, tinanggap ni Zombie ang kanyang tungkulin bilang commanding officer ng may kababaang loob at may determinasyon, kahit batid niya na ang daan sa hinaharap ay may mga pagsubok at kapigatian. Ngunit sa walang patid na suporta ng kanyang mga kasama, at tiwala ng kanyang mga tao, handa siyang harapin ang anumang pagsubok na darating, at tumayo siya bilang lakas at pag-asa para sa kanilang bansa at sa sibilisasyon. Samantala, sa ibang lugar sa karagatan, mayroon isang barko na pag-alagala sa dagat, at ipinakita ang pinuno ng mga zombie sa Ruin City, na nagmamaneho ng kanilang barko, habang nagsasabing ibaba nila ang kanilang pride, dahil hindi kami gumastos ng napakaraming pera upang kunin sila para lang mamasyal at uminom ng sariwang dugo. Gayunpaman, ang Blood Queen ay galit sa ilang kadahilanan. Sinusubukan siyang pakalmahin ni Lanling upang pag-usapan nila ang mga bagay ng maayos, habang tinanong din niya sa pinuno ng kabilang panig na kung bakit kailangan nilang pumunta sa lugar na ito. Sinabi niyang magsisimula na ang exchange meeting ng magkabilang bansa, kaya kinuha niya sila dahil hindi sila kumpiyansa sa mangyayari, kaya nagdagdag sila ng puwersa upang mangibabaw, habang tinanong din niya sila kung kakayanin ba nila ang ipagagawa niya sa kanila. At sumagot si Lanling na kaya nila, habang tinanong niya ang pinuno ng Ruin City na kung magkano ang kaya niyang bayaran para sa kanilang magiging trabaho. Sumagot siya ng 3,000 toneladang ginto. Dahil sa laki ng pera na ito, kumislap ang kanyang mga mata, ngunit mukhang naiinis at hindi interesado ang Blood Queen dito. Kaya sinubukan siyang pakalmahin ni Lanling. Ito ay dahil sa loan nila kay Blackie na may 40% ang interest rate na siguradong matatagalan sila sa pagbabayad dito. Habang biglang naglakad papunta sa kanila ang Blood Queen, at kaagad din naman silang binalaan ni Xiaobao na manatiling dumistansya sila ng 5 metro ang layo sa kanilang pinuno. Sarkastikong tinanong niya ang mga ito kung natatakot ba silang kainin niya ang kanilang pinuno. Sinabi ni Xiaobao na ang kanilang pinuno ay allergy sa mga sinaunang nilalang, kaya dapat lumayo sila dito, ngunit inutusan sila ng pinuno nila na hayaan siya. Hinarap niya ito at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin, ngunit maliban sa isang tao, wala nang iba pang kayang talunin ako. Kaya kung gusto mong kumilos ako, bayaran mo ko ng hiwalay. Habang sinabi naman ng pinuno ng Ruin City, na kung siya ang magiging dahilan ng tunggalian ng dalawang bansa ay walang problema. Para mabayaran ang utang na mataas ang interes, ang kaawa-awang Blood Queen ay walang magawa kundi ibaba ang kanyang dignidad at magtrabaho para sa iba. Balik sa kasalukuyan, magsisimula na ang conference ng dalawang bansa. Kumalat ang balita tungkol sa palitan ng dalawang bansa. Mula pa noong bukang liwayway ng sibilisasyon, ay nagtatago na sila sa mga zombie, at kahit ngayon,
sila ay nakakulong sa loob ng mga limitasyon ng kanilang mga lungsod. Namuhunan sila ng napakalaki para sa pagbuo ng militar, upang maprotektahan sila mula sa panganib. Kahit magkalayo ang dalawang bansa, iisa pa rin ang lahi nila. Ang mga kaganapan sa taong ito, ay magaganap sa kalagitnaan ng dagat, habang ipalalabas sa mga TV para makita ng buong mundo. Ang layunin ng palitan sa pagkakataong ito ay makuha ang mga isla at ipakita ang kanilang lakas militar sa mga sibilyan. Ito ay isang pangako sa lahat ng mga taong nanunood na ang kanilang militar ay maaaring maprotektahan sila at ang kanilang mga pamilya. Sa kasalukuyan, ang mga pinuno ng bansa pati na ang kanilang mga general ay nagtipon na sa Guam Island. Kinabukasan darating ang mga iba't ibang departamento ngunit sa kasalukuyan, mayroon lamang silang simpleng laban ng beach volleyball. Lahat ay naghiyawan para sa kanilang mga idolo. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ng Guam Island ay dumadami. Si Lanky at ang lahat ay nagsimulang maghanda para sa kanilang mga laro. Sila ay laban kay Rain at Snow na mapagkumpetensya rin. Gayunpaman, ang ating bida ay manunood lang sa kanila. Kasabay nito, maglalaro din si Violet. Nakikita ng punong kagawaran na hindi ito nakakatuwa ngunit interesado pa rin siyang panuurin. Ang dalawang pares ng mga batang babae na maglalaro ng volleyball. Sa kabilang banda, napansin ng iba ang itsura ng ating bida sa pagiging mapayat nito, kaya inakala nilang mahina siya, at nagtaka sila kung bakit siya ang kinuha bilang bodyguard ng presidente. Gayunpaman, nag-aalala si Zombie sa mga binti ni Violet, kaya agad siyang sinabihan ng dating presidente, na ginawan siya ng kanilang biologist ng mga peking paa. At sumigaw na ang referee na simulan na ang kanilang larong, at kaagad namang kumilos si Lanky para sa simula, habang tumalon naman si Violet ng napakataas para sa isang spike. Nagulat ang lahat nang makita ang spike na napakabilis na hindi kayang saluhin ng isang ordinaryong tao, ngunit mabilis itong nasalo ni Rain para isalba. Sa kabutihang palad, ang bola ay napunta sa itaas kaya kaagad itong sinundan ni Snow. Agad na gumawa ng open spike si Snow para sa counter-attack. Sa kasamaang palad para sa kanila, pinaghandaan na ito ni Lanky at siya ay magko-kontra-atake. Inihanda ng dalawa ang kanilang sarili. Dahil sa lakas ng mga ito, sunod-sunod na suntok ang kanilang mga binitawan, ngunit bago pa man may makapuntos, ang bola ay tumama sa ulo ng ating bida. Nang laki ang mata ng iba nang makita ang kanilang namumukod tanging pagganap sa pagbubukas na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, isang magandang babae ang nalilito tungkol sa isang bagay. Pinapanood niya ang opening ng volleyball game mula sa malayo. Nang magsimula muli ang laro, nabahala si Zombie at tumakbo palayo para maiwasang matamaan ulit siya ng bola, at habang tumatakbo siya, lumingon siya sa likod at ngumiti ng may kumpiyansa, matapos niyang maisip na matagumpay niyang naiwasan ang mga ito. Nang bigla na namang tumama ang bola sa mukha ng ating bida, na ikinagulat niya. Nagtatalo sina Lanky at Rain kung kanino mapupunta ang score, habang si Zombie ay nahihilo sa lakas ng ball ang tumama sa kanya. Nahihiya ang referee na makita na patuloy pa din nag-aaway sina Lanky at Rain sa bawat taon, na nagpapatagal sa laro. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, maaari niyo po bang e-comment sa ibaba kung hanggang saan na nakaabot ang ating recap, maraming salamat po. Gayunpaman, mayroon pang isang magandang babaeng puti ang buhok, ang tumitingin sa isang nilalang mula sa likod. Ang gwapong bida pala natin, ang kanilang tinitingnan, ito ay dahil kilala pala nila ang ating pinakagwapong bida, kaya pinayuhan niya ang kanyang mga kasama na mag-ingat upang hindi sila matuklasan nito. Subalit, hindi interesadong tumingin sa kanila ang gwapong si Zombie, ito ay dahil galit na galit siya na kahit saan pa siya pumunta ay tinatamaan pa din siya ng bola, kahit ito ay nagkakataon lang. Ang dalawang babae ay pinag-uusapan ng ating bida, ang pangalan ng babaeng nakaitim ang buhok ay Butterfly. Sinabi niya na ilang siglo na ang nakalipas mula nang makipaglaban siya dito, kaya inakala niyang nakalimutan na ito ng ating bida. Habang nakatingin sila sa kanya, hindi sila natatakot sa unang anyo nito. Dahil si Zombie ay nasa kanyang unang anyo, kaya siya ay nagmumukhang tanga dito, ngunit ang kinatatakutan nila ay ang kanyang mga pagbabagong, na nagiging bangungot nila. Matagal na silang naglilibot sa bansang B at hindi man lang nila inaasahan na dito sila magkikita, naiinis pa rin si Butterfly na maalala ang nakaraan, na si Zombie ay isa sa masasakit na alaala niya na nanatili sa kanyang isipan hanggang sa ngayon. Mula sa nakaraan kung saan sila ay nasa loob ng rocket ship,
Ang kawalan ng pag-asa na ipinaramdam sa kanila ni Zombie, ay mayroon isang pakiramdam ng hindi matitiis na pressure. Dahil dito napilitan silang umalis sa kanilang bayan kahit na masakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila makalimutan ang sandaling nangyari ito sa kanila. At ang isa sa kanyang mga kasama ay hindi mapigilan ng galit kay Zombie, kaya sinubukan niya itong pakalmahin, at kaagad din naman itong sumunod. Sinabi din niya na tandaan palagi nila ang kanilang layunin, dahil kung kumilos sila ng padalos-dalos, ito ay hahantong lamang sa masaklap na kahihinatnan. Habang tinawag ni Butterfly ang babaeng may puting buhok na si Niai, sinabi niya dito na dahil di siya sanay matulog sa ganitong lugar, siya ay magmasid lang muna rito, at siya ay magpapahinga lang muna sandali, at binalaan niya siya na huwag niyang kalimutang dumistansya kay Zombie. Ang kanilang layunin ay mahanap ang pinakalimitasyon ng ating bida, habang iiwasan muna nila ang pakikipagharap sa kanya. Sa kabilang banda, makikita ang batang si Faye at ang sinaunang tao sa laboratorio. Habang natapos na rin sa wakas ang disenyo ng sinaunang tao, at masaya siya na ang engineering pa rin ang pinakaangkop na trabaho para sa kanya, kahit na ito ang nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga buhok. Na-curious ang batang si Faye sa sinabi ng sinaunang tao kanina. Binanggit niya ang sibilisasyon na mas matanda pa sa sinaunang tao, kaya tinanong niya kung ano ang hitsura ng mga ito. Sumagot ang sinaunang tao na hindi niya alam pero nag-iwan sila ng ilang legacies para sa kanila, ngunit wala naman silang naiwan kaya kailangan talaga nilang magsimula ulit sa zero. Samantala, nagsimula ng gumalaw ang mga barko para ihanda ang kanilang mga sarili, habang may isang helicopter sa itaas ng mga barko, at ang nasa loob nito ay ang mga reporter. Sinabi ng reporter na magsisimula na ang magiliw na palitan ng dalawang bansa, at kasalukuyan silang umaaligid sa itaas ng fleet ng mga barko ng bansang A. Sa loob ng barko, tinawag ng isang ordinaryong zombie ang kanyang amo. Ito ay ang ating bida, siya ay nakasuot na ngayon ng kagalang-galang na kasuotan, bilang bagong pinuno ng hukbo sa kanilang bansa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.